araw na ito. At Lord, hinihiling ko po na ngayong gabi po ay hindi po kami matapos ng walang nadadalang aral o wala po kami natututunan, kundi lahat po ng sasabihin ng bawat isa sa amin ay tumatak po sa amin na i-apply po namin sa amin buhay. Lord, hinihiling ko din po na ngayong gabi po ay kayo po ang mamuni po sa aming gawain. Kayo po ang maging katagumpayan ng
nag-iisip na talaga, pero hindi kailanman natin pinapabayaan ng Panginoon. Ano po, kasi sabi ko nga eh, iba ano ba yung pangalan sa kanya? Kasi binanggit doon, isa doon, isa siya, ang tuon sa pinagwala. Sana tiyaga na nagtiis. Una, sa Hagman 14, ang nangalan sa kanya, bakit at mga ito, yung kanyang mga hayop. Tapos sunod sa Job chapter 1 verse 16, mga tupa at mga pastor. Sunod yung mga kapela sa Job 1:17 at yung huli sa Job 1:18 ko na yung kanyang mga anak. Mga maraming nangalan, maraming naalis sa buhay ni Job. Nandun yung pagtitiis at sa lahat ng pinagdaanan niya, iniwan ba siya ng Panginoon? Di ba hindi? Pinabayaan ba siya ng Panginoon? Di ba hindi rin? Kasi sabi sa Isaiah 59:1, sabi doon, sapagkat hindi naibigan kami ng Diyos para hindi maabot si Job at tayo. Pero naman hindi sarado ang pagdinig ng Panginoon para hindi marinig ang lahat ng dinalangin, hinaing ni Job. Mga sa nabilang panlagay na siyempre tayo sa Panginoon. Kaya napatulungan tayo ng Panginoon. Nasa kanya tayo palagi umasa, bagaman maraming pagkakataon na hahadlangan tayo, maraming pagkakataon na hindi natin alam kung paano titiwala, pero tulungan tayo ng Panginoon dun sa mga hindi mabuting sitwasyon ng ating buhay ay magamit ng Panginoon na tumiwala tayo sa Kanya sa mga panahon na titiis, nagtsatsaga, tiwala natin sa Panginoon kasi sabi doon, may pagpapala mula sa Panginoon. Pero di naman hindi nag-iiwan, hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga anak. Sabi ano, di ba sa bandang huli, talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon na kung paano ang Panginoon hindi niya pinabayaan, lumipod niya sa Job. Pero di naman tayo naglilingkod sa Panginoon dahil mabutian ng Diyos. Sa bawat araw, siya nagbibigay ng pag-asa at katiyagaan sa bawat nagtitiis. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat nakikita tayo ng Diyos, hindi tayo naniligid sa harapan ng Panginoon at patuloy niya na wala tayong ibang asahan kundi ang Panginoon. Panginoon lang. Salamat po sa Diyos, Panginoon po, pinagmatas na bakul. Maraming salamat po sa salitang nalibagi ng Sis Ira at yun po, ang si Jesus po ay hindi po nang iiwan sa ating po na kanyang mahal sa lahat ng paghihirap po natin at pagtitiis. Siya po yung nagbibigay sa atin ng tulong, hindi naman po niya tayo hahayaan once na baka dumaranas po tayo ng paghihirap at yung pagtitiis po natin na yung pagtitiis at pagtatiyaga po natin, yun po kasi yun po yung nagiging kahulugan po na tayo po nananampalataya kay Jesus at nagtitiwala po sa kanyang kakayahan at sa magagawa po. Kaya yun po, sunod naman po ay si Spirit po. Ayan po. Sige po, kahit po ay nasa Santiago Pagno po tayo, napili ko po ang verse 7 ng Bangkit. Ang sinasabi po dito, mga kapatid, maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pagmasdan ninyo, ang magsasaka. Magkayaganan hinihintay ang unang pag-ulan at pagkatapos naman magtanim, magkayaga rin siya naghihintay sa susunod na ulan. Sinasabi ko dito, dapat din kayong magtyaga, tibayan ng mga nilo, dahil nananap ng pagdating ng Panginoon. At
po dyan, kung mababasa po natin, binasa ko po kanina katulad sinasabi po dyan na maging mataga tayo, naging tulad po yan sa isang nagsasaka. Diba po, sabi po dyan sa verse po na binasa ko, pag masan na ang magsasaka, matiyaga siya, inihintay ang unang ulan at pagkatapos siya magtanim, matiyaga rin, iyon naghihintay sa susunod na ulan at tanilan. At ang sinasabi po dyan, sabi dyan, maging matiyaga kayong maghintay sa ulan. Inalungkot ko po sa ulan ay ang mga problema. Kasi po, sabi nga po, kasi nasabi ko po kanina, habang nag-aantay tayo, dapat masigasig tayo naglilingkod at kumikilos sa harapan ng ating Panginoon. Dahil tayo ay masigasig na naglilingkod, ang kaaway ay kikilos din daw. Kumbaga po, habang kumikilos tayo at nagtatapatan sa Panginoon, nandun na mas kikilos din yung kaaway. Nandun din kikilos din ang kaaway natin. Kaya si Satan po ay magdadala yan ng mga bagay para pinigil ka. Pinigil tayo dun sa ginagawa natin na napaglilingkod para sa ating Panginoon. Sabi nga po dyan sa talata din na binasa natin, na at kung magsasaka, iintayin ulit ng umulan. Dahil lagi natin tandaan, di ba po, tayo kung sa literal na magsasaka po, ano po yung mga nagtatanim, dahil ayaw na magsasaka, kaya iniintay na yung, di ba po, inalit-ulit ko yung ulan ng mga problema. At dahil kung yung magsasaka, kaya inaantay yung, kaya nandun na para makapag-ready siya, makapag-ganda siya. Dahil ayaw na magsasaka, masaya yung paghihirap niya. Kaya yung magsasaka, di ba nga po, di ba po, hindi lang naman yung ulan, nagiging problema na magsasaka, maraming bagay, mga insects, parasite, gano'n, at marami pa po ito. At nais po ng magsasaka, wala po, kaya po magsasaka, di ba po, ang nais nila ay maprotektahan yung alaga nilang pananim, yung mga tinanim nila, para hindi masayang, o para pagdating ng kanilan, nandun na marami silang aamin. Ganun din po tayo ginagingkod ng Panginoon. Maging magdagatan habang nag-aantay. Yung mga problema na ating nararanasan, yung mga gaya ng mga problema ng mga magsasaka, ganun din tayo bilang lingkod ng Panginoon. Marami tayong pagdadaanan, marami tayong mga problema na kakaharapin habang naglilingkod tayo sa Panginoon. Di ba nga? Sabi nga po, hindi tayo affected yung mga pagsubok dahil mga lingkod ng Panginoon. Kaya nandun, nagagawa talaga yung mga kaaway natin para tumigil tayo na maglingkod sa Panginoon. Pero ang nais po ng Panginoon ay maging mataga tayo habang nag-aantay. Nag-aantay po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Namamagdan nawa tayo ng Panginoon na masigasig at patuloy na nagtatapat sa Kanya. Tandaan po natin, malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Kaya nawa po, bawat isa po ay matatry na naglilingkod sa Panginoon. Di ba, mahirap, sabi nga po, di ba, kaya nga po naging tundan yung pagdating ng ating Panginoon sa pagparito o sa pagpunta ng magnanakaw. Kasi di ba, wala naman po magnanakaw na nagsasabi doon sa nanakawan yung bahay para sabihin na magnanakaw siya. Ganun din po yung pagdating ng Panginoon na walang makakaalam kahit sino. Kaya hindi man ngayon, hindi pa dumating sa isang araw o sa mga susunod na araw ang dumating ng Panginoon. Na makita ng Panginoon na nagtatapat tayo sa Kanya. At sa bawat araw ay panangin din yung pagtatapat natin sa ating Panginoon. Yun lamang po sa Diyos may pinakamatay sa pagpulo. Maraming salamat po sa
Amen. Salamat ho sa napakayamang presensya ng ating Panginoon at salamat ho sa napakayamang salita niya at isang mapagpalang gabi sa ating lahat. At kahapon po ay hindi po ako nakadalo sa devotion. At sige po, at share ko po yung aking pong napag-aralan patungkol po sa Santiago chapter 4, at ang sa akin po ay yung sa verse 1 hanggang verse 3. At ang nakasaad nga ho dito ay sa una, sa verse 1, nakasaad ho dito na saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Yun po. Yung mga yung hindi po pag-uunawaan sa halimbawa po sa isang pamilya o sa mga magkakapatid, yung pag-aaway-away sa mga magkakapatid sa pananampalataya, yung mga hindi pagkakaunawaan, ay alam naman ho natin na nagmumula yan sa dahil po sa nasa ng laman na pinag-aagawan, at yung pong yung gusto nilang makuha na, at yun po ay kaya po napakahalaga po na iwasan ho natin na wag ho natin nasain po yung lahat po ng mga dinedesire ng ating laman, kundi ang desire ng ating espiritu, dahil po yun po ang pinakamahalaga sa lahat. At sa verse 2 ay meron kayong ninanasa, ngunit hindi nyo makamtan, kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong gusto nyo, ngunit hindi nyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. At sige po, dito muna. At iba nga po, halimbawa po sa nangyayari po sa kasalukuyan sa patungkol ho sa politika, dahil po meron pong halimbawa ang isang pagpalagay po natin, ang isang ibababa po natin sa halimbawa sa isang municipality, at ang isang vice mayor ay gusto niyang maluklok bilang mayor. Ang ginagawa po nila ay minsan sa sobra nilang pagnanasa na magkaroon ng higit na kapangyarihan na sa buong nasasakupan nila, ay nagagawa nilang ipapatay yung kanilang mayor o gano'n, yung para sila po ang maluklok sa susunod na sila po ang mailuklok, dahil nga po ang successor po ng mayor ay vice mayor. At yun po ang nagagawa ng iba sa sobrang pagnanasa ng kanilang laman sa kapangyarihan, ay nagagawa po nila iyon. At ganoon din naman po sa halimbawa po sa magkakapatid. At ayun nga po, pagka namatay na po yung kanilang magulang at meron po silang mga mamanahin, at hindi ho nakagawa ng last will yung magulang, ay dito po nagkakaroon ho na may mga bagay na gustong gusto nyo, ngunit hindi nyo na maangkin, kaya kayo ay nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. So ganun po ang ginagawa, dahil masyado pong hinahangad ng tao ang mga nasa ng kanilang laman, ang karangyaan at yung halimbawa sa lupa, mga ganun. Gusto nila ng mga property dito sa lupa na ganun, na gusto nila makalamang sa kanilang mga kapatid. At ayun ho, minsan nagiging dahilan ho yun para sila'y magkatalo-talo, o halimbawa minsan nga ho sa pamilya nagkakapatayan pa para lamang po sa mga makukuhang mana. At wag ho sanang maging ganun ang dahil nga hindi nyo nakamtan ang inyong ninanais, dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Sa verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong tatanggap, dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan.
Kasi nga po, yung ano lang, ang desire lang ng puso nila ay yung yung ikasasatisfy nung kanilang laman at yung pong kayang i-offer ng sanlibutan. Kaya ganun po ang ano. Kaya minsan, kahit ano pong hiling natin sa Panginoon, kung ang desire natin ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos at naayon po sa sarili nating pagnanasa, ay kahit kailan po ay maaaring hindi yun ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya sa sobrang pag-aasam ng tao ay nagagawa nilang gumawa umasa sa sarili nila ng kakayanan para makamit yung mga bagay na yun. At yun nga po, gumagawa sila ng masasamang bagay para pumapatay sila. Ganun, minsan naman ay nandadaya sila sa kanilang mga kamag-anak o di kaya mga kakilala, ganun. Kahit po sa trabaho, ganun. Na minsan may ginagawa sa isang trabaho para umangat yung isa, sisiraan yung isa, sasabihan ng mga paninirang puri at ganun po ang nangyayari. At kaya po napakahalaga po na bilang mga Kristiyano ay mas nasain po natin yung kayang i-offer sa atin ng Panginoon na na naninanasa ng ating espiritu, at yun naman po ay alam po naman natin ang nasang yun ay yung makamit yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. At dito naman po sa verse 7 na kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan yung diablo at lalayuan niya kayo. So dito, bilang tayo mga Kristiyano, na kung tayo ay talagang totoong nananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoon na nasa langit, dapat magpasakop tayo sa Kanya, na tayo ang mag-submit sa Kanyang mga sa kanyang kapangyarihan, at sumunod tayo sa Kanyang mga palatuntunin at sa Kanyang mga utos. At kung magagawa ho natin yun ay matatalikuran po natin matatalikuran natin ang kasalanan at makakapamuhay tayo sa kabanalan. At kung magagawa natin yun ay mas madali nating mapaglalabanan yung mga panunukso na ginagawa ng diablo. At ayun po, na kahit na anong panunukso natin, kung tayo matibay sa ating pananampalataya ay hindi tayo mahuhuli ng diablo. Hindi niya tayo mapapakagat sa kanyang pain para tayo mapahamak. At yun po, at dito naman po sa verse 12 ay ang Diyos lamang. Kasi nga po dito sa verse 11 to 12, ang title po dito ay huwag humatol sa kapwa. At sa 12, nakasad po dito, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Ayun po ang dapat din nating itatak sa ating puso't isipan na wala ho tayong karapatan na humatol sa ating kapwa, kahit na ang kapwa natin ay talagang napakasama. Dahil hindi naman tayo kasi po hindi tayo ang gumawa ng kautusan, at hindi rin po tayo ang makakapag-decide kung hindi rin tayo ang wala tayong alam sa plano ng Panginoon, at hindi natin alam kung ano ang tunay na kahihinatnan ng taong yun. Kasi malay natin yung taong yun pala ay balang araw ay gumawa ang pamamaraan ng Panginoon. Kasi hindi natin alam kung yung mga pamamaraan ng Panginoon, siya lang ang nakakaalam nun. Kasi hindi natin kayang maarok ang pag-iisip ng Panginoon. At yun, hindi natin alam na balang araw pala ay makagawa ang paraan ng Panginoon para hipuin yung puso ng taong iyon at magbalik loob sa Kanya. Kaya wala tayong karapatan na husgahan yun. At kung tayo ay manghuhusga sa ating kapwa, ay nakalagay nga ho dito sa
Yun nga po, pag tayo ay humusga sa ating kapwa, tayo ang huhusgahan ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. At dito naman po, so huwag tayong magmalaki. Sa verse 15, sa halip ay sabihin nyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at yan ay masama. Yun po. Kasi nga po yung iba, ang nangyayari, dahil nga po, kampante sila sa kanilang buhay, at sila ay siguro namumuhay sila na magaan ang buhay, meron sila ng halos lahat ng meron dito sa sanlibutan, yung kayamanan, kaya karangyaan. Kaya po minsan nagaano sila na minsan nagmamalaki na sila sa Panginoon na hindi ko na kailangan ng Panginoon, meron naman ako nito, bubuhay na ako ng wala ang Panginoon. Huwag tayo magmalaki sa Panginoon. At kung loloobin, kasi po talagang hindi natin kasi po ang Panginoon, yung mga kayamanan na meron tayo dito sa lupa, pagka tayo ay masyado nang sinasamba yung mga bagay na yun, kayang-kaya ng Panginoon bawiin yun lahat sa isang iglap lang. Kaya dapat tayong matakot at wag nating gawing Diyos yung mga pagnanasa natin dito sa lupa. At pakanasain, at dito nga po sa verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Katulad po ng halimbawa, anong halimbawa doon, meron pong halimbawa na lang po, sa isang meron pong nagtago na malapit sa inyo. Halimbawa, kapitbahay nyo, nakita nyo na nagtatago doon yung isang kriminal. At kung hindi natin gawin yung nararapat na gawin, yung dapat natin gawin, syempre ang kailangan natin gawin i-report sa pulis yun. Kasi kung hindi natin sasabihin yun, pwede tayong makasuhan ng obstruction of justice. At yun, syempre dapat gawin natin kung ano yung nararapat. At kahit halimbawa, ako ang asawa ko ay nakapatay. Kung alam ko na hindi tunay na pagmamahal yung samahan mo sa pagtatago yung asawa mo, dapat gawin mo kung ano yung nararapat para makamit, hindi lang po makamit nung napatay yung hustisya, pati na rin po para magawa natin kung ano yung nararapat. At kasi yun nga po, pagka hindi natin ginawa yung isang bagay na alam naman natin na tamang gawin, ay nagkakasala tayo. At malaking pasanin sa atin yun kung hindi natin gagawin yung nararapat. At tayo ang mapaparusahan din sa bandang huli kung hindi natin gagawin kung ano ang nararapat. At dito naman po tayo sa chapter 5 ng Santiago. Dito po, ang title po dito ay Babala sa mga mapang-aping mayayaman. At sa verse 1 hanggang verse 1 hanggang 3, nakasaad ho rito pakinggan nyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa makapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong kayamanan at kinain. Basahin ko na lang po yung supporting, yung para mas malinaw po ang katuruan at mas maiksi. Basahin ko po yung sige, ituloy ko na po. Pakinggan nyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa makapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit.
kalawang ang inyong ginto at pilak, at kalawang din at ang kalawang din iyon ang magiging katibayan laban sa inyo, at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Yan ang kayamanang iniimpok nyo para sa mga huling araw. At yun nga po, yung mga masyadong nagpapahalaga sa mga material na bagay na kayang ibigay ng ng sanlibutan, ay kung diyan tayo magpo-focus ay wala. Dapat dun mapapahamak tayo pagka ganun po kasi nga po, basahin ko po yung supporting verse sa Mateo 6 verse 19. Ito po yung sa verse Mateo 6. Ngunit 6 verse 9. Ang kayamanan sa langit. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninira insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, pag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. At yun nga po, kasi nga po, syempre kung ang pagnanasa natin ay kung nasaan ang iyong kayamanan, kung ang tinituring mong kayamanan ay yung mga kayamanan na nandito rin sa lupa, ay naandun din kung naroon din yung yung laman ng ating puso. At kung masyado tayong iniibig natin yung mga para bagang para tayong sumasamba na rin. Ayun, hindi parang talagang sinasamba natin yung lahat ng kayang i-offer ng sanlibutan, at yun din sinasamba na rin natin ang ang Panginoon ng sanlibutan. At alam naman natin kung sino yun, ay yun nga ay si Satanas. At ganun. At kung ang pinapahalagahan natin yung kayamanan na iniipon natin sa langit, ay ang makakamit natin ay buhay na walang hanggan. Kasi nga po, lahat po ng bagay na kaya nating makamit dito sa lupa, yung mga karangyaan, yung mga kayamanan, lumilipas po lahat ng yan, nawawala, at hindi nagtatagal. At ang nananatili lang ay yung pangako sa atin ng Panginoon na buhay na walang hanggan. At dapat imbis na maghangad tayo ng mga kayang i-offer sa atin ng sanlibutan, ang dapat nating ipunin yung mga mabubuting gawa dito sa lupa. Kasi po yun yung pamamaraan natin para sambahin ang Panginoon. At yun din ang sa lahat po ng magagawa natin, kung tayo man ay nagagawa natin na mangaral at makapagturo sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kung sa pamamagitan natin nagamit tayo ng Panginoon para maging eye opener sa kanila, na mapagtanto nila kung ano yung katotohanan, kung ano ang mahalaga dito sa ang mahalaga sa buhay natin. At yun naman ay yung ang mahalaga po talaga ay yung makakilala tayo sa Panginoon, at sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay kung tayo mananampalataya sa Kanya at ating talilikuran ang ating mga kasalanan, ay makakamit natin yung pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. At yun nga po, tuloy po natin. Sa sa verse
chapter 5 verse 5 ng Santiago. Nagpasaya kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba nagpataba kayong parang mga hayop na kakatayin. At yun po ang ano. Kung kung masyado po tayong nag-enjoy sa kayang i-offer ng sanlibutan, ay mayon tulad tayo sa isang pinatabang hayop na kakatayin. At alam naman natin, ang taong sumasamba sa mga kalayawan, sa mga kayang i-offer ng sanlibutan, alam naman natin ang kakahinat na nila. Mapupunta ang mga taong iyon sa impyerno, kung saan nandoon yung walang hanggang kaparusahan at walang hanggan silang magdurusa doon, at kahit anong gawin nilang hingi ng tulong sa Panginoon ay hindi na sila pakikinggan, dahil yun na buong nung nabubuhay sila, binigyan na nila sila ng pagkakataon. Marami na pong tao na gumawa ng paraan para ipahayag sa kanila ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinggan at sinunod nila kung ano yung laman yung pagnanasa ng kanilang laman. At yun ang kahinatnan ng mga tao na. Dito naman po tayo sa pagtitiyaga at pananalangin. Kaya sa verse 7 ng Santiago 5, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan nyo ang mga magsasaka, buong tiyagaan niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayo maging matyaga, tibayan nyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. At yun nga po, tulad nga po yung sabi po ni Sis Bea na kanina, yung dapat po kaya tayo, habang tayo narito sa tulad po ng mga magsasaka, bilang tayo mga na mga mananampalataya, huwag tayo maging tamad. Maging gaya tayo ng mga magsasaka na matyagang nagtatrabaho, na nagsusumikap na maging maging efficient yung kanilang trabaho. At bilang tayo mananampalataya, gawin natin lang kung buo nating makakaya para mapaglingkuran natin ang Panginoon. At yun po. At sa ating paglilingkod, siyempre kalakip po nun number 1 po na utos na dapat nating gawin ay araw-araw tayong araw at gabi tayo manalangin at mag-aral ng kanyang salita. At sa ating pong pag-aaral at pananalangin ay para po tayong nag-iipon ng mga kaalaman para po sa darating na mga pagsubok sa buhay. Ayun nga po, sabi nga ho dito, at inaabangan ang pagdating na tag-ulan. Hindi lang, sabi nga po si Ben, hindi lang naman yung ulan ang kalaban ng mga magsasaka, pati na rin po yung mga kalamidad, yung mga insekto, yung mga virus, yung mga sakit sa halaman. At yun po dapat ang paghandaan natin. Minsan tayo, darating tayo sa pagsubok. Minsan may mga tao manghuhusig sa atin. Minsan po, minsan mangyayari sa buhay natin, magkakasakit tayo. At kung dumating man yung panahong iyon, handa tayo sa mangyayari. Kagaya po ng ginagawa po ng mga magsasaka, na handa sila sa darating na mga ayun po, may halimbawa sa mga kung may mangyayari man pong infestation ng insekto, handa sila. At ang ginagawa nga po nila ay nag-i-spray sila ng insecticide, o di kaya naman sa sakit, handa sila, nag-i-spray sila ng pangpatay pamuksa sa mga sa mga mikrobyo, yung mga virus tsaka yung mga bakterya. Ayun po ang ginagawa nila. At yun po ang kung ihalin natin sa ating sa ginagawa natin, yun pong mga napag-aralan natin
na sa bawat pag-aaral natin ng salita ng Diyos, kung darating man yung mga pagsubok na yun, ay alam natin kung anong gagawin natin kasi nag-aaral po tayo at yun po ang kahalagahan ng pag-aaral. Ah, kasi parang parang mali rin po yung sinasabi na parang para sa akin lang po sinasabi mali yung prinsipyo ng mundo na mauuna yung mauuna yung mauuna yung pagsubok bago yung yung lesson. Totoo po yung sinasabi sa paaralan na una muna ang lesson bago yung pagsubok. At syempre, mas madali po kung ganun kasi kung mauna yung lesson, dumating man yung pagsubok, handa tayo kasi alam na natin ang gagawin eh. At minsan kaya po nasasabi ng mga tao na ang totoo talaga, ang realidad, mauuna yung pagsubok bago lesson kasi hindi naman sila nakapaghanda eh, hindi nila alam ang gagawin nila. Kaya po yun ang realidad na nangyayari. Kaya sasabihin ng iba, the best teacher is experience. Pero totoo rin po yun kasi mas tumitimo sa isip ng isang tao pagka po dumaranas sila ng kabiguan. At dun pumapasok sa kanila yung parang nagkakapobya sila na mangyari uli sa kanila yung pangyayaring yun. Kaya ayun, at tinatandaan nila yung yung aral na mapupulot nila sa mga pagsubok na nangyari. Pero tayong mga Kristiyano, wag po tayo maging ganun. Wag na nating hayaan na dumating pa na yung matinding pagsubok at hindi tayo handa. Dapat lagi tayong handa, dapat lagi tayong mag-aral. At lagi tayong nagsusumikap sa pag-aaral kasi pagdating ng pagsubok, madali na. At yun po yun lang po yung point ng kahalagahan ng pag-aaral. Kasi yun po. At sa verse 9 naman po, mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan nyo ang mga propetang nagsasalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtitiis ng kahirapan. At dito nga po, na-encourage po tayo na gayahin natin kung paano namumuhay yung ating mga pastor o di kaya naman po gaya po ng paggaya ng mga pastor o mga apostol sa Panginoong Hesus, ay gayahin natin ang Panginoong Hesus na na dapat kahit na may mga pagsubok ay nagagawa pa rin nilang magpasalamat. At sa halip na magreklamo, kasi yung pagrereklamo ay isang senyales yan isang senyales yan na hindi tayo nagtitiwala ng buong buo sa Panginoon kasi hindi natin nakikita kung kung anong kayang gawin ng Panginoon sa gitna ng matinding pagsubok. Ang nakikita lang po natin kung gaano kalaki yung problema, hindi natin nakikita kung gaano kalaki ang Panginoon. At yun po ang kahalagahan ng dapat lagi nating tignan lamang ay ang ating Panginoong Jesucristo. At wag po tayong overwhelm sa sobrang hirap ng ating mga pagsubok. At kung magagawa po natin yun, magagawa po nating magpasalamat kahit na po sa ating magagawa nating magalak at magpasalamat sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kasi yung mga pagsubok na dumarating na yan ay pamamaraan ng Panginoon para mapatunayan kung totoo ba yung ating pananampalataya. At yun po, kung yun nga po, yun po yung tapos kung mapagtagumpay natin yung mga pagsubok na yun, ay
mas malalaman natin kung gaano kadakila ang Panginoon sa ating buhay at kung gaano siya kabuti at kung gaano siya kamakapangyarihan. At kung may dumating man na ibang mga problema pa na mas magaan doon ay baliwala na po yun kasi napagdaanan na po natin yung ano eh, mahirap na pagsubok sa buhay eh. At yun nga po. At dito naman po sa verse 12. Basahin ko na lang po yung sa sa para po mas malawak po ang pagkakapaliwanag ng verse 12 sa Mateo chapter 5 verse 34 to 37. Yung katuruan po patungkol sa panunumpa. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihing saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kay saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tungtungan. Huwag din niyong sabihing saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idinaragdag dito ay buhat sa masama. At yun po, na imbis na mahirap po kasi yung yung kung tayo ay yun nga po, yung tayo mangangako, halimbawa sa ating sa sa mangangako tayo sa nakakataas sa atin, hindi kaya sa ating kaibigan na sasabihin, pangako hindi kita iiwan, mga ganun na. Huwag mo nang idamay ang Panginoon. Saksi ko ang Panginoon sa aking yung sa aking na hindi kita iiwan kasi hindi mo kasi baka mamaya pagdating mo sa pagsubok, doon pala mahina ka pala na babawiin mo yung pangako mong yun. At madadamay mo yung dadamay mo pa yung Panginoon sa pagsusumpa mong yun. At doon tayo mapapahama kasi lahat po ng panunumpang ganun na na patungkol doon at ay ikapapahamak natin. Kasi imbis na dapat talaga ang natin kung mangangako ka ay umuo ka na lang kung oo ka, kung hindi mo kaya ay humindi ka na lang. Mas madali pa yung ganun kaysa yung mo pa. Idadamay mo pa yung saksi ko yung lupa, saksi ko yung langit. Napakahirap, mahirap po yung ganun. Dapat At dun sa ating mga ganung ginagawa ay ang Diyos po ang hahatol sa atin. At dito naman po tayo sa verse 16. At, kaya nga ipagtapat nyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin nyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Basahin ko po simula dito sa verse 15. Dito sa yun na lang po. Kaya nga, sige po, basahin ko po yung verse 15. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli at ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. At yun po. At dito po pinapatunayan kung gaano ka powerful yung yung pag-intercede sa ating kapwa na yung mga natin, lalong-lalo na po yung panalangin ng taong nagsusumikap na maging matuwid sa harap ng Panginoon na napakadali pong tugunin ng Panginoon yung mga panalangin ng mga taong nagsusumikap na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. At syempre,
dito nga po, kaya nga ipagtapat nyo ang inyong sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin nyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. At sa mga pagkakasala natin, wag naman po tayo magsabi ng mga kasalanan natin sa mga mamimili po tayo ng ating pagsasabihan. Dapat ang pagsasabihan natin ng ating mga pagkokonpesan po natin ng ating mga kasalanan ay syempre dapat yung mga lingkod din ng Panginoon. Unang-una yung ating mga pastor o di kaya yung yung mga pastor po. Tapos yung mga nagsusumikap talaga, yung alam natin na kagaya natin na nagsusumikap na lumakad lumakad sa landas na hinanda sa atin ng Panginoon. At yun po. At syempre kung patatawarin lang naman po tayo sa ating mga kasalanan kung buong puso po tayong pagkabukal sa puso natin yung paghingi natin ng tawad. At syempre sa tulong po ng ating mga kapatid na ating napagsasabihan ng ating mga kahinaan, malaking bagay po yun kasi minsan sila rin po ang gagamitin ng Panginoon para mangusap sa atin kung para ipadadama sa atin ang kung gaano ka pure yung kung gaano po kadakila ang pag-ibig ng Panginoon sa atin sa kabila po ng mga matitinding kasalanan ng ating nagagawa ay ay patatawarin tayo ng Panginoon. At dito po sa verse 20 ito ang tandaan nyo, sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. At yun po. At yun po yung dapat natin pong tandaan na napakahalaga po nung dapat hindi po tayo nagtatangi sa mga taong tinutulungan natin. Na minsan nga po kasi yung iba kung kanino lang tayo makikinabang ayun lang po yung ating tinutulungan. Kasi dapat po ang mas tulungan po natin yung yung higit na mas nangangailangan, yung talaga yung mga mahihirap, yung mga siraang buhay, yung ganun. Na kasi po kung tulungan po natin sila at alam naman natin na hindi nila tayo magagantihan, para po tayong nagpapautang sa Panginoon na pag gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa at hindi tayo magantihan ng ating kapwa ngayon, ang Panginoon ang magbabayad sa atin ng gantimpala. At yun po. At alam naman natin yung basahin ko po yung sa Kawikaan chapter 10 verse 12. Mahalaga po itong verse na to. Kawikaan 10 verse 12. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. At yun po. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan. Kasi kung halimbawa ang tao ay ginawa ng masama. Halimbawa ako ginawa ako ng masama. Kung ang gagawin ko ay gumanti sa gumanti ng kasamaan, ay hindi na po matatapos yun. Ang mangyayari, magagantihan, hindi na matatapos yun. At ang mangyayari nga po, magiging magulo ang ating buhay kung ganun ang gagawin natin. At sa halip na kapuotan natin, yung mga taong napopuot sa atin, ay gantihan natin ng pag-ibig. Kasi po,
Kasi sabi nga po, 'di ba, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. At yun po na kahit po gaano katigas ang puso ng isang tao, kung patuloy tayong gagawa ng mabuti sa kanya, minsan po sa kagagawa natin ng mabuti, minsan sila na lang din po ang magsasawa na gumawa ng masama sa atin. At marirealize na nila na bakit ganun? Bakit kahit anong ano na, kahit gano'n na kasama ang ginawa ko sa kanya, puro kabutihan pa rin ang binabalik sa atin. At minsan dun nila marirealize na para namang hindi karapat dapat yung taong ito na sa lahat ng kasamaang ginagawa ko. At dun po, mar- darating sa point na malalambot din yung kanilang puso at marirealize nila na ayun, minsan darating sila sa point na na hipuin ng Panginoon ang kanilang puso at magsisi sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. At ngunit ang pag-ibig ang pumapawi ng lahat ng kasalanan. At yun, di ba nga po, kung magsisisi ang tao sa kanyang nagawang kasalanan, dahil po sa pag-ibig na ipinapadama natin sa kanila, ay yun nga po, sa pagsisisi nila ay magbubunga ng kanilang kaligtasan at mapapawi yung kanilang kasalanan. Kung sila ay tatanggap sa Panginoon at gagaya sa ginagawa natin sa kanila na talikuran yung kasalanan, ay hantong po sa kanila yung kaligtasan na ipinangako ng Panginoon sa atin na siyempre, yun naman po ay pangako sa lahat. Pangako sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao kasi ang lahat po ng tao ay makasalanan. At nasa sa tao na lang po yun kung ite-treasure nila yung pangakong yun o babaliwalain. At kung babaliwalain natin yun at tayo ay patuloy na susuway sa mga utos ng ating Panginoon, ay mapupunta tayo sa isang lugar kung saan naroon ang walang hanggang pagdurusa. At yun po ang naging mensahe po ng Panginoon sa akin at nasa Diyos po lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba. Maraming salamat po sa salitang iban. Kaya at patuloy po tayo magtiwala. Pag-iwan po natin Panginoon po natin kayo sa lahat ng asa. Huwag po tayo magbago sa paliwanag ng Panginoon sa
Kasi iba tayo ay natapos na po sa ating gawain. At hinihiling ko po na mawakasan po tayo sa panalangin ni Brother JP. Sige po, tayo po ay lumapit sa presensya ng ating Panginoon. At Lord, tunay kang dakila sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na hindi nagkukulang kahit minsan sa amin. At minsan kung naiisip namin na kami ay nagkukulang, hindi po totoo yun dahil kami po ang nagkukulang, kaya ganun. Nagkukulang kami sa pagtitiwala sa inyo. Kaya naiisip namin yun. At patawarin niyo kami kung kami po ay minsan ay nagkukulang, kung kami po ay napapangunahan ng aming kahinaan. Kayo po ang kumilos sa aming buhay upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng aming kahinaan. At kung magagawa po namin yun, sa biyaya nyo, ay magiging karapat dapat kaming humarap sa inyong trono. At yun po, at nagpapasalamat po kami sa gabing ito na sa napakayamang inyong salita at sa napaka dakilang kapangyarihan na inyong pinapadama sa amin sa tuwing kami magsasama-sama upang pag-aralan ng inyong salita. At salamat ho sa lahat po ng ah, mga sa lahat po ng mga aral na napupulot namin sa bawat ah, sa bawat sa bawat chapter na aming pinag-aaralan, na naway manatili ang lahat ng ito sa aming puso't isipan at sa para sa mga darating na mga pagsubok sa aming buhay ay handa kami at hindi kami mahihirapan dahil nag-aral kami, dahil alam namin kung anong nararapat na gawin sa mga ganong sitwasyon at hindi kami mangangapa kung anong dapat namin gawin at magiging handa kami palagi. At salamat po sa gabing ito sa aking mga kapatid na si Sis Ira, si Sis Biena, si Sis Kiax at si Sis Kisa na patuloy pong nagbabahagi ng kanilang mga natututunan para magsilbing kalakasan sa bawat isa. At minsan po kasi yung mga yung mga aral na kanilang nababanggit ay hindi naman namin naiisip, at napakalaking bagay po na mayroon din po kaming naririnig mula sa aming mga kapatid, at napakalaking bagay po nito para po sa aming paglagong espiritual. At Lord, dinadalangin ho namin yung mga kapatid ho namin na hindi na po nakaka-attend sa gawain ninyo, Panginoon. Nakasama namin na Lord, kayo pa rin po ang humipo sa kanilang puso upang bumalik sa inyong gawain, at naway makapiling uli namin sila, at kung talagang hindi na po ay nawa ay patuloy pa rin ho silang lumalapit sa inyo at nagsusumikap na mas lumalim pa ang kanilang kaalaman patungkol po sa inyong mga salita, at mas mapagyaman pa ang kanilang kaalaman para po sa spiritual growth nila, at naway patuloy pa rin silang naglilingkod sa inyo. At Lord, dinadalangin din ho namin na yung mga naway kung meron man pong nawawala ay nawa po ay meron pong madagdag na mga bagong kaluluwa na aming makakasama sa aming pag-aaral. At dinadalangin din ho namin yung lahat po ng aming kapastoran na alam ho namin na hindi po biro ang kanilang trabaho. Hindi po biro yung responsibilidad na inyong inatang sa kanila. At kayo po palagi ang pagmulan ng kalakasan sa kanilang mga pagsubok na pinagdaraanan. Kayo po ang kumatagpo ng lahat ng kanilang pangangailangan. At dinadalangin din po namin yung mga yung pangangailangan nila na mga bagong manggagawa na handang mag-alay ng kanilang buhay para
para maglingkod ng tapat sa inyo Panginoon. At napaka at dinadalangin ho namin lahat ng na naway maging naway 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 sa inyo lang po sila lagi umasa. At dahil sa inyo lang po nagmumula ang lahat ng pagpapala, pati na rin po yung wisdom para po mas marami pa po silang maabot na mga tao na nangangailangan ng kaligtasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. At dinadalangin din ho namin yung aming mga kapatid na napapalayo na sa inyong palatuntunan. Nawa ay kayo pa rin po ang humipo sa kanila upang sila ay magbalik loob sa inyo at muling maglingkod at magtapat. At ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.